Isa ang Pag-asa Island sa mga mahalagang isla na kabilang sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa kabila ng naturang usapin, sinisikap naman ng mga mamamayan at ng mga opisyal ng Pag-asa Island na makilalang isla bilang isa sa mga ipinagmamalaking tourist destinations ng bansa. Si Waywaya Makalma ang ating tagapagbalita. Ang isla ng Pag-asa, ang islang mayaman sa likas na yaman, ang islang matatagpuan sa West Philippine Sea. Taong 1976 nang matatag ang AFP Western Command na nakabase sa Palawan City. Dahil dito ay naglagay ng isang military detachment sa naturang isla para ito ay mabantayan. Ngunit taong 1978 lang idineklara ni dating Presidente Ferdinand Marcos ang pagkakatatag ng munisipalidad ng Kalayaan Island Group sa bisa ng Presidential Decree 1596. Ang isla ay 57 hektarya ang laki na may 1.3 kilometer airstrip na tinatawag na Rancudo Airstrip na ginawa noong 1970s. Narito tayo ngayon sa Pag-asa Island na kung saan hindi bababa sa 100 ang residente o ang komunidad dito sa naturang isla. At nasa likod ko ngayon ang Rancudo Airstrip, ang tanging o ang nag-iisang airstrip dito sa naturang isla na kung saan makikita natin nakalapag dito ang C-130 ng Philippine Air Force. At sa gawing ito naman ay makikita natin yung isla nga, yung matatanaw natin sa bird's eye view sa tower dito sa Pag-asa Island. Makikita natin kung gaano kalinaw ang tubig dito. Ang buong isla ay napapalibutan ng corals kaya naman hirap na makadaong ang mga barko ng militar. Nagkaroon na ng 6 na mayor ang Pag-asa Island at ang kasalukuyan ay si Mayor Eugenio Bitonon na 6 na taon na sa pwesto. Ngunit taong 2002 lamang nagkaroon ng mga sibilyan na tumira sa isla dahil sa panghihikayat ng dating Pag-asa Mayor Rosendo Mantes. Ang isla ay may munisipyo, paaralan, health center, istasyon ng pulis at militar, at iba't ibang opisina ng gobyerno kagaya ng DOST Pag-asa. Sa kasalukuyan ay may sapat na kuryente at tubig sa isla, ang ilan lamang sa mga pagbabagong makikita sa lugar kumpara sa nakalipas na taon. Bagamat ang linya ng komunikasyon ay hindi pa din stable. Dito rin sa islang ito ay hindi sapat ang supply ng kuryente dito. Kaya naman naglagay ng windmills maging ang solar panels para lang masustain at magkaroon ng kuryente ang mga residente dito. At kung walang supply ng kuryente dito, malamang wala ring supply or wala ring linya ng komunikasyon dito. Kaya naman, itong tower lang ito ay nakakakuha sila ng signal. Ngunit nasira ito ng bagyo, kaya naman tiis-tiis muna ang mga residente dito. Kaya naman sinisikap ngayon ng ama ng isla na mapunan ang ilan sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente sa lugar. Pangunahing pagkain ng mga residente ay isda at gulay. Bukod pa ito sa ilang mga NGOs na nagbibigay ng dagdag na supply ng pagkain, kagaya ng mga delata. Isa sa pinagmamalaki ni Mayor Bitonon ay ang zero crime rate sa buong isla. Pero ang pangunahing niyang pangarap sa kanyang maliit na komunidad ay ang ipagmalaki ang Pag-asa Island sa mga turista. Kung gaano kaganda ang buong isla, ang puting buhangin at malinaw na tubig dagat. Dahil maliit lamang ang populasyon ay tiyak na maliit lamang ang pondong kanyang nakukuha. Kaya hirap si Mayor Bitonon na mapunan ang pangunahing pangangailangan nila sa isla. At isa sa pangunahing misyon pa niya, habang siya ay naluklok sa pwesto, ay gawing tourist destination ang Pag-asa Island. That's my dream. 6 years ago, right now, sa bagal ko at siyempre ano lang yung pondo namin, hindi ko magawa ng ganong kabilis. I want cooperation, harmonious coexistence. If countries can now come to a peaceful agreement and then we can cooperate in economic activities like fishing and tourism, that would be good. Pero
Pero isa ang Pag-asa Island sa pinag-aagawang teritoryo kung kaya't hindi pa ito magawa. Sa kabila niyan, nanindigan ang AFP na kanilang gagampanan ang kanilang tungkulin habang sila ay nasa isla. Ito upang maipagtanggol ang mga residente laban sa mga mananakop. That's why we have to maintain our moral high ground, and that's what we are trying to protect. And that is what we're trying to do here at the West. But kahit na ikamatay pa natin, the world will know that this is ours. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma, Pag-asa Island, Palawan.